Magandang araw, Watching Benny, for today's video. Syempre, upload din yung mga ganap nung nakaraang buwan. Nagpunta sa Boracay ang pamilya Geng-Geng dahil alam nyo naman, kami ay nakakaluwag-luwag. Kaya part 1 muna tayo, Watching Benny. Let's go! So ayun na nga, Watching Benny, bali itong travel na to, nakabook na to mga 3 months ago. Bali kaming 5 ang huling naibook. Ang una and originaling nakabook ay yung mga taga Golden City. Lahat bali ng ticket nila ay sagot ni Levin at saka ni Fel. Bali kaming 5 at saka yung dalawa kong pamangkin si Gabo at saka si JM ay sagot naman ni Uncle Bam at saka ni Auntie Teka lang, maiba lang tayo. Kung mapapansin nyo dyan sa video, Watching Benny, madilim pa kasi nga 7 ang flight namin at sila Bambo naman ay 8. So 5:30 at 5 umalis na kami sa bahay. Yung mga oras na yan, nasa airport na kami tapos sila Bambo naman paalis na ng bahay. At makikita nyo dyan sa video ang aking sisteret fully made up ng 5:30 AM. Sis, 10:45 pa flight nyo. Pagdating nila Bambo sa airport, nagkita pa kami doon dahil siguro halos lahat ay first timer sa Boracay kaya siguro natakot maiwan ng eroplano at Watching Benny. So ayun na nga, balik tayo sa kwento at Watching Benny. Yung accommodation namin, sagot naman ni Uncle Bob. Bali 7 days and 6 nights kami doon at Watching Benny. Thank you Lord ka na lang talaga sa mga ganitong pagkakataon. Ayun, dumating nga kami sa airport mga bago mag 6 AM. Hindi nga kami nakapag-online check-in kaya nga nag-kiosk check-in na lang kami. Alam nyo, advisable talaga tong mag-early check-in kayo at Watching Benny. It's either online or ito nga yung kiosk check-in. Yung mga nakaraang alis kasi namin, nagche-check-in kami sa airport na Watching Benny kaya tinitimbang nila doon ora mismo. Kaya ayun, kapag ka lumagpas ka sa 7 kilos, talaga namang ililipat kung saan-saan. Ang laking abala, bubulat-latin pa yung iyong bagahe at Watching Benny. Kaya ngayon, smooth lang ang pagpasok namin sa airport. Wala masyadong stress at Watching Benny. Nung nakaraang lumagpas sa 7 kilos or 8 kilos yata yun or 9. Sus ko, Watching Benny, nilipat sa sa ibang bagahe para maging 7 lahat. O kaya yung iba naman nilagay na lang sa bulsa. Pwede naman pala yung ganito eh. Yung medyo lumagpas ng konti pero wala ka nang iintindihin, diba? So siguro mga 6:30 ata dumating na sila Bam dyan. So kaya nagpang-abot kami kasi 1 hour lang yung difference ng flight namin. Ayan si Ezekiel. Ang cute-cute talaga nitong mga batang to. Alam mo, alam nyo Watching Benny, ang lalaki ng mga pata. Yung dalawang magkapatid na yan. Ang sarap i-crispy pata. Yan nga palang maleta na hawak ni Isla na yan kay Tita Vine yan. Kasi nabudol siya sa Shopee. Sabi niya, nakabili ako ng maleta sa Shopee. Ang mura lang, 400 lang. Tapos pagdating, parang 3 kilos lang ang catch. Pinagmamalaki niya pa na free shipping daw. Tapos nung hinihila niya na, nakayuko siya. Di na. Kasi nga pambata yata yung maleta na yun. Sabi niya, ang laki sa picture eh. Kaya binigay na lang niya kay Bambo. Tapos binilan siya ni Bambo ng bagong maleta. Ay, nako, Divina. So, ayun na nga, maya-maya, boarding na nga kami kasi tinawag na kami. So, nakapila na nga sila dyan. Huli akong dumating dyan kasi nga si Ezekiel, namutla siya. Kasi nga, takbo din ng takbo dun sa waiting area at baka nabati din siguro siya. Kasi nga, ang cute, ang liit-liit, takbo ng takbo, ang bilis tumakbo. Pag-alis namin dyan, dumating naman sila Lali dyan. So, nagpang-abot din sila ni Bambo. Mahilig talaga ako mag-video ng mga ganito at Watching Benny kasi ina-upload ko siya sa YouTube kasi alam ko paglaki ng mga anak ko at saka pagtanda nila, mapapanood pa rin nila yan. Alam ko pag mga ganitong mga travel, talagang core memory sa mga bata yan. Hindi nila to makakalimutan, alam ko, Watching Benny. So ayun nga, maya-maya sabi nung FA, ay check daw sa jowa kong palaka. So ayun na nga, natawa yung FA. Hindi ko lang alam kung pinagdilatan niya o pinangliitan niya ng mata. Kasi nga pag umaga talagang silaw na silaw siya sa araw, Watching Benny, dahil nga nocturnal tong jowa kong palaka eh. So ayun nga, wala masyadong laman tong Airbus na nasakyan namin. Malay magkakatabi ako, si Isla at saka si Wendell. Tapos maya-maya at si Iwan at saka si Yor naman. Tapos maya-maya pinagsama-sama din kami, pinaglapit-lapit kami kasi nga kailangan balanse. Mga 1 oras din kami nagpaikot-ikot dyan sa Terminal 2 at Watching Benny bago talaga kami nakaalis. Hindi ko lang alam kung ano yung dahilan. So dahil nga excited kaming lahat, so dead man na kahit naghintay kami, Watching Benny. Ang saya-saya nitong mga anak ko kasi nga nakabalik ulit sila. Iba yung excitement nila kasi talagang halos kompleto kami lahat.
Ay hala, nag-flex na naman siya, Aching Benny. Alam niyo, Aching Benny, napapansin ko. Tuwing dadadaanan ng camera yung jowa kong palaka, talagang tinitigasan niya yung muscles niya, Aching Benny. Ano? Nakakagigil din talaga, Aching Benny. Talagang kakainit ng ulo. Maiba nga pala tayo, Aching Benny. Bago kami umalis dyan, siguro mga a week before, unti-unti na kaming nag-aayos ng gamit, nag-iempake. Tapos yung jowa kong palaka, naabutan niya ako nag-aayos ng maleta. Sabi niya sa akin, pinapaalala ko lang sa inyo, nung huli tayo nagburakay, isang maleta ang hindi na isuot. Gina G, yung jowa kong palaka, kasi nga, ang dami niyang bit-bit. Eh ngayon, may kanya-kanya na nga kaming maleta, Aching Benny. Tapos siya tamang cool dude lang siya. Tamang hila-tulak lang siya ng sarili niyang maleta. So hindi kami masyadong stress sa mga bit-bitin ngayon, Aching Benny. Kasi nga medyo natuto na kami sa mga dapat at hindi dapat dalhin. So pagbaba nga namin ng eroplano, sumakay nga kami ng bus, papunta naman dun sa Katiklan Airport nga. Mga 2 to 3 minutes lang siguro nandun na kami sa Katiklan Airport. Hindi katulad dati, pinaglalakad kami, Aching Benny. So ang setup namin mga vlogger, feeling ako muna ang bababa, tapos video mo sila, Aching Benny. So magpapapicture sana kami doon. Yung pala, hindi na pala doon, bawal na pala ngayon yun. Doon pala sa kabila, paglabas mo dyan sa airport na yan, doon ka magpapapicture. O diba, haya-hayang buhay namin, patulak-tulak lang. So syempre paglabas namin, hindi pwedeng hindi magpapapicture sa iconic signage na Boracay Airport. Alam nyo, may nakatayong lalaki dyan, hindi ko na natiis, talagang nakiusap na ako na, kuya, pwede po bang picturean nyo kami? 1, 2, isa pa po. Yun nga, ni-landscape nga ni kuya. Pero salamat kuya, sana nag-enjoy ka din sa Boracay. Isa pa po. Ayan, patayo po. Sabi ko nga sa kanya, picturean ko din po kayo. Sabi niya, hindi, sige po, okay lang po. Sige, lakad yan. Sige, lakad. Ay, Aching, hindi rin madali itong ginagawa ko kasi ako ang cameraman, ako rin ang director, Aching Benny. Lalabas. Eh, ginusto mo yan eh, magtiis ka. So, paglabas mo ng airport, meron dong mga van, pero ayaw nga namin mag-van. Gusto namin talaga mag-tricycle para naman ma-feel namin yung hangin, yung init, yung langkit. Paglabas mo ng gate. Mga van. So, meron dyang ticket booth. Ayun nga. So, doon ka bibili ng ticket sa tricycle. Bali, 75 pesos each. Itong biyahe na to, papunta naman to ng Jettyport. So, pagpunta namin sa Jettyport, doon muna kami tumambay. Nag-register na ako, nagbayad na muna ako. Tsaka namin hinintay sila Bamboo kasi aircon doon sa loob. Malapit lang tong biyahe na to mula Katiklan Airport papuntang Jettyport. Mga 6 minutes lang siguro tong biyahe namin na to. Malapit lang kasi siya. Huling Boracay namin 2 years ago, bali post-pandemic pa noon at saka kailangan pa noon ng mga vaccination cards, tapos kailangan may voucher ka pa ng hotel, mga ganun, Aching Benny. Pagdating namin dito sa Jettyport, so may sasalubong sa'yo dyan, kailangan mag-register ka. So nag-register kami kung saang hotel, kung ilan kami lahat, at saka kung ilang days kami magstay doon. Mga 1.5 hours din kami naghintay dyan kila Bamboo. At syempre ang Aching Benny, punong abala sa lahat ng bagay. Pag umaalis kami, lagi ako may dalang maliit na plastic envelope. Ngayon kasya sa bag ko. At doon nakalagay lahat ng identifications namin. At saka pati yung mga birth certificates ng mga batang yan. Dala ko lahat. Ay, ang ingay ni Sarsi. Ano ba yan? After namin mag-register dyan, pumasok na kami sa loob. Nung pagdating namin sa loob, nagpahinga muna kami saglit. Tapos lumabas kami ng jowa kong palaka. Bumili kami ng mga sandwiches dyan sa 7-Eleven nga. Dito, i-assess ka ulit sa loob kung ilan kayo. Inulit lang din, Aching Benny. Tapos kung may mga discounts kayo, may mga discount cards kayo, ayun, dito nyo ipe-present. Dito sa Jettyport, magbabayad ng terminal fee, environmental fee, at saka boat fee. 150 each ang environmental fee at 150 each din ang terminal fee at 50 pesos naman sa boat ride. Less 30 pesos naman sa may mga PWD cards and senior citizens. Yung dalawang bata naman ay libre sila, si Ezekiel at saka si Skylar. At ito naman si Nanik, talaga namang tulalay na siya kasi gusto na niyang mag-swimming, Aching Benny. Laging nagtatanong sa akin kung malapit na daw ba kami. Siyempre English niya yung tinanong sa akin, kaya lang hindi ko na alam kung paano niya sinabi sa akin. So, nag-PM na nga si Bamboo dyan dun sa GC namin na malapit na daw sila sa Jettyport. Kaya ayun, lumabas na kami at sinalubong nga namin sila kasi nga kasama nila yung dalawang maliliit na cute na malilikot na bata. So, after mag-register ni Celine at magbayad dyan, sumakay na kami ng boat papunta naman sa Cagban Port.
Dito medyo nagtagal kami kasi dito na namin hinintay lahat para sabay-sabay kaming pupunta na dun sa accommodation namin. Yung biyahe namin dito from Jetty Port to Cagban Port, siguro mga 25 to 30 minutes. Pagdating namin dun sa port, abay syempre naghanap agad kami ng matatambayan namin at Chingbeni. At ayan na nga si Skyler. Gusto niyang hawakan yung laruan na yan. Kaya lang sabi nung tatay niya, huwag niya raw pakikialaman. Kaya ayaw tuloy hawakan. Tapos meron siyang nanay kanina na lumapit kasi bibili niya yung anak niya. Sabi niya sa anak niya, "Do you like this?" Si Skyler ang sumasagot, "Yes, I like it." Akala mo siya yung tinatanong at Chingbeni. So ayun na nga, mga ilang oras namin nilibang yung sarili namin at sa wakas dumating na nga sila lahat. Yung mga panahon na to talagang puyat pa kami kasi may duty pa kami nung gabi, tapos madaling araw kami umalis, tapos naghintay kami sa airport pa lang papunta biyahe, puro waiting. Pero alam nyo, hindi talaga namin nararamdaman yung pagod dyan kasi sobrang excited kaming lahat. So dahil nga nakumpleto na kami, talaga namang wakwakan na ng tenga, Chingbeni. Basagan ng eardrum to at Chingbeni. So ayun na nga, so pupunta na kami sa accommodation nito. So, pero syempre at Chingbeni, hindi naman pwedeng hindi tayo magpapapicture dito sa labas, di ba? Yung may Boracay na nakasulat. Itanen! Kaya kayo kung pupunta kayo dito, wag naman kayong tamad, magpa-picture kayo at Chingbeni. Etong mga oras na to, pananghalian na talaga to. Siguro mga 11:30 na to. Talagang ito na yung gutom namin ng lunchtime. Kaya lang dahil nga picture is life, so kailangan talaga namin magpa-picture dito. So after ng photo op dito sa Boracay Standee na to, lumabas na nga kami dyan. 21 kami lahat kasama yung 4 na bata. So pagsakay nga namin ng sasakyan, tamang chikahan na lang kung ano mga nangyari doon sa airport or nangyari doon sa eroplano, yung mga bata, ganun, tamang chikahan na kami. Bale mula dito sa Cagban papunta doon sa accommodation namin, mga 11 minutes. Bale, ang plano namin dito, pagdating namin sa accommodation, iiwan muna namin syempre yung mga gamit namin, tapos maglalakad kami papunta sa The Mall at doon kami kakain. Bale, itong accommodation namin ay sa White Shamrock Beach Hotel sa Station 2, malapit sa De Telepapa. Hindi ito beachfront pero 2-minute walk to the beach. Itong accommodation namin, ang binayaran ni Uncle Bam at saka ni Celine, umabot to ng almost 90,000. So meron din kasing moment na magluluto din kami kaya may kitchen yun. Mga pagkain naman namin sa accommodation ay sagot namin ni Jonah. Sobrang lapit lang din kasi ng accommodation namin dun sa Bukid Talipapa kung saan yung presyo ng mga bilihin dun ay pang locals, hindi siya pang turista. Sobrang kasi mura. Sa De Talipapa, ang presyo ng mga seafoods doon ay from times 3 hanggang times 5. At syempre, bakit ka naman magbabayad ng ganun, diba? Kung alam mo naman na merong mas murang mabibilhan at Chingbeni. Mindset ba, Chingbeni? Mindset. Yung mga oras na yan, sobrang gutom na sila. Sabi ko, tara doon tayo sa The Mall, sa may Andox tayo bumili kasi mabilis lang doon iserve yung food. Chingbeni, ito na nga yung Andox, ang pantawid gutom program ng Boracay. Sa totoo lang, Chingbeni, yung mga mukha namin dito, talagang gutom na talaga kami. Talagang sobrang nagsagutom. Tapos talaga yung mga bata, ayan, lalo na yan, si Ezekiel, talagang wala na siya pakialam. Yung pansit, kinamay niya na, talagang sobrang gutom. Tapos ano naman yung isa, si Skyler, talaga namang nakaapat yata yung barbecue. Kung yung mga bata nga, gutom lalo pa kaya siguro itong mga nyonda sa Chingbeni. So after namin kumain dyan, bumalik ulit kami sa accommodation, nag-siesta kami saglit. Kasi natapos kaming kumain siguro mga 2 PM na. Tapos nag-siesta nga kami. Lumabas kami mga 4 PM na Chingbeni. Basta yung unang araw namin dyan ay Sunday, nag-regain muna kami ng energy nung buong maghapon na yun at saka hanggang gabi. Kasi nga galing kami lahat sa puyat at saka sa pagod pa. After ng siesta, konting harutan at saka napakahabang oras ng pag-aayos. Nakailang tanungan kami dyan kung ano, tapos na ba kayo? Ano, ready na ba kayo? Ano, hindi pa ba tayo aalis? Hindi pa ba kayo tapos dyan?
Kasi nga, yung mga dalaga namin, Diyos ko, ang tatagal magsikilo sa Ching Benny. At eto nga, itong isang bata na to, kasi nga nakabihis na siya. Alam niya, pagkabihis na aalis na. Kaya kanina pa siya topak na topak dyan at Ching Benny. So, syempre, kapag pupunta ka sa Boracay, hindi pwedeng hindi ka pupunta sa isa sa mga scenic spot dito. Ito nga, yung Willis Rock. Kapag pupunta talaga dito sa Boracay, hindi pwedeng hindi dadaan dito sa grotto. Syempre, at Ching Benny, di ba? Lalo na pag day 1. Syempre, pasalamat muna tayo sa lahat ng mga blessings sa Ching Benny, di ba? So, habagat season nga pala sa Boracay ngayon, simula August hanggang December na daw yan, sabi ng mga locals doon. Kaya malakas ang hangin, kaya yung ibang mga beachfront na hotels and restaurants, meron silang mga fence doon na parang shield nila. Kasi nga pag malakas ang hangin, may mga debris din na lumilipad doon papunta sa restaurant daw. Syempre, hindi rin mawawala yung per family picture sa grotto. Yung mga bata, ligong-ligo na yung mga yan. Dahil birthday din ng anak nito, ni Jason at saka ni Jonah, kaya dito rin sinelebrate sa Boracay nga. Kaya sagot din namin dalawa yung mga pagkain sa accommodation. Sa mga anak ni Ivan, dalawa lang itong nakasama kasi nga duty siya sa pagiging caregiver. Tulad nga yung pamilya ni Bina at saka birthday din yan, dalawang yan, si Levin at saka si Felvi. Kaya talagang itong Boracay na to, nakalibre din kami talaga ng bonggang-bongga, Ching Benny. At syempre, hindi papakabog ang pamilya Breta. At ito naman si Ishi, si Lale at saka si Yael. O, sama si Chichay. Sama si Chichay. At syempre, hindi pwedeng hindi kasama si Chichay Aroray. Oops, pasintabe! So ayun nga, after 30 minutes na mga pictorial kung saan-saan na Ching Benny, sa wakas nakapag-swimming na rin yung mga bata at nakapaglaro na nga. At ito na nga, medyo kinabahan ako dito kasi sabi niya may nakuha daw siya, kaya kabang-kaba ako dito sa gagong to, Ching Benny. Tignan nyo. Ang bilis, ang laki nito. Ang laki, mami. Subukan nyo. Sana, ano ba yan? Putang ina. So ayun na nga, tawang-tawa siya sa kagaguhan niya, Ching Benny. So ayun, kung nakita niyo yung dalawang mag-ama, tamang body scrub. Aloy. 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 At ito naman mga babaeng to, 20% swimming, 80% pictorial at Ching Benny. Maganda din yung ganitong panahon na Ching Benny kasi medyo tipid sa sunblock. Anek, kung maaraw tong oras ngayon kasi mga 4 ata yan. Ay naku, at Ching Benny, malamang tutungan na kami nito. Yung mga senior namin kasama kapag inagos talaga ng wave yan, hindi na makabangon. Tayo naman tamang lublub lang sa Gedli at Ching Benny. Tamang body scrub din tayo dyan at Ching Benny para pag naligo tayo, sabon-sabon na lang. At ayan na nga, tamang body scrub na lahat at Ching Benny. Sabi ko dyan, yung mga tamad dyan maglibag sa bahay, tara na dito, upo na kayo. Alam nyo, Ching Benny, habang pinapanood ko yung mga videos, nakasmile ako kasi sulit talaga yung bonding moments ng bawat isa dito. Alam nyo, Ching Benny, yung batang yan, kapag ayaw niya nang magpakarga, bigla na lang yan nanunulak. Tapos kailangan naming ibaba at tignan ko anong trip niyang gawin. Sabi niya mga gago kayo ha. Gago din ako. So ayun na nga, waiting game pa rin dito kasi may mga mababagal maglakad at Ching Benny. So ayun na nga, Ching Benny, nung nakumpleto na kami, diretso lakad na ulit, pabalik nga doon sa aming hotel. Pagdating namin doon sa bahay, nagpahinga muna kami ng konti, tapos nagluto kami ng halos 5 kilong chicken afritada at Ching Benny. Dapat ka paper plate eh. May kanila akong paper plate. Hugasan niyo yung ano niyo. Pwede mo nga sa susunod. Pero yung mga kinainan niyo, hugasan niyo. Tapos So ayun na nga, medyo tumatalak ng very late ang Atsing Benny dyan kasi syempre wala tayong mermaid dito. Atsing Benny, sinong maghuhugas, diba? At ito na nga, tinopak na naman to si Ezekiel kasi may nagsalita ng let's go. Bawal kasi magsalita ng let's go dito sa batang to kung hindi naman talaga kayo aalis, Atsing Benny. At dahil walang magawa si Auntie Tirin at saka si Uncle Bam, kaya nag-grocery sila ng mga makukutkot namin. So pagkatapos niyang pahinga ng konti, alam niyo na kung anong kasunod niyo na Ching Benny. At mahaba-haba pa tong video na to, marami pa tong video at Ching Benny. Day 1 pa lang to. Hanggang dito na lang muna, Ching Benny. Bye, Skaloy!